Sa lugar ng honeybee na yan, sabihin ko sa inyo, palagi ako dyan nangunguha ng kahoy. Ilang araw na ako nangunguha ng kahoy dyan. Simula nung tumigil-tigil yung ulan ng sunod-sunod. Ilang beses na ako pabalik-balik din sa kagubatan namin manguha ng tuyong kahoy kasi wala akong panahon magsayang ng oras ko sa pagchichismis o kaya sa pagsusugal ng kahit anong uri na sugal. Ang laging puntahan ko yan, ang aming kagubatan kapag ako naiinip dito sa bahay. Kaya nga nakakita ako ng honeybee na yan, yung malaking wild honeybee na yan, dahil sa kasipagan ko gumawa ng tuyong panggatong dyan sa mismo aming kagubatan. Akin na nga yan kasi sa akin na yan nakaregister, ano na yan, property na yan. Nagkamali lang ko sa post ko siguro, sa unang sinabi ko sa post ko, palagi ako nangunguha ng honeybee. Mali. Palagi ako dyan nangunguha ng tuyong panggatong na kahoy. Kaya tingnan mo, puno ng panggatong yung kusina ko. Laan sa tag-ulan. Siguro kung masama man ang ugali ko, may mas masama pang ugali sa akin sa gumagawa sa akin ng ganito na matinding pag-agrabyado na halos akala mo na lang sila na lang masaya at mabuhay sa mundo. Binigyan mo na nga ng pagkakataon, ako pa ang nagrabyado. Di hamak, halos hindi ko matanggap. Sa laki ng wild honeybee, ganun lang ang binigay sa akin. 5 tayo maghahati-hati sa ganung kaliit na honeybee. Imposible naman yan. Ako pang lukuhin nyo. Hindi na kayo nakukonsensya. Sa ganyang kakukunti, 5 tayo maghahati ng ganyan, tig-isa ng ganyang kakukunti. Lukuhin nyo na lang ang siguro ang mas bobo pa sa akin. Hindi marunong tumingin ba? Hindi ko matanggap kahit anong ko. Siguro ang bait ko, hindi ko matanggap kasi ako na nga ang nagbigay ng ng na to, pagkakataon. Sa akin naman sana hindi ako maagrabyado ba, kaya ko nga pinagkatiwala sa taong magaling mag-harvest. Akala ko nga tamang taon